At Susan, marami talagang pakinabang pagiging tropical nating bansa. Sa mga magagandang beach pa lang, di ba tamang-tama sa weather natin? Pero hindi lang sa tao, pati sa mga hayop gaya ng ibon, good spot din ang Pinas. Alam niyo kung bakit? Alamin natin sa kwentong inalam ni Oscar Oida. Pagkagat ng dilim sa kahabaan ng D. Silang at P. Burgos Street sa Batangas City. Ang mga residente roon naglalakad ng nakapayong kahit di umuulan. Ang dahilan, ang mga layang-layang. Bago mag-alas 6 ng gabi, tila banderita sa kable ng kuryente ang mga ibong ito. Nakikita na namin siya pero seasonal nga siya. Pag taglamig, parang ganun. After ng parang summer, pag sobrang init, parang hindi sila naparito. Apektado raw ng mga nagkukumpulang layang-layang ang kanyang negosyo. Yung ipot ng ibon, natatamaan yung mga taong dumadaan. Yung trace ng kable, dun lang sa tapat talaga. So kung saan sila pumupunta, yung tumitigil, dun lang. Minsan sa mga tagiliran ng building, dun sila sa sasakyan. Grabe, pag nakapark ka, para sa akin kasi, may oras yan. So, yung ano nila is parang 6. Close na kami ng 7. So, yung 1 hour, sa tingin ko yung dapat pumunta pa, yung mga tao parang umiiwas na sila. Malayo pa lang, maaamoy na raw ang ipot ng mga ibon. Nai-immune na din siguro, pero talagang yung amoy niya, pag bago ka lang, sobrang magmamas ka. Pero pagdating na umulan, tapos may ano, yun. Yung amoy lalo niya, lalong masakit sa ilong. Mga residente na raw ang umiilag sa dumi ng mga ibon. Tuwing 5 p.m. po, nagkukumpulan na po sila. Pag after po nun, mga 6 p.m. po, doon na po sila mag-start na dudumi. Kaya po kami nakapayong para po maiwasan po namin. Bale, may time po na napapatakan, tapos ang nakaperwisyo dito sa yung amoy. Paliwanag ng ornithologist at bird curator na si Juan Carlos Gonzalez. Ang mga layang-layang o barn swallow ay migratory birds na mula sa Estados Unidos, Eurasia, Europa at Australia. So di po sila dito nangingitlog, they are migratory birds. So during the summer month, March to August, nasa Northern Hemisphere po sila. Pagdating po natin tawag na wintering months, kasi po yelo sa kanila, malamig, wala masyadong pagkain, they'll come over to warmer areas around the equator like the Philippines para po mag-winter. So between September, October up to March, nandito sila. Hindi lang daw ito sa Batangas City dumarayo. Mayroon din silang naitalang layang-layang sa Alabang, Davao, Cebu at Zamboanga City. Usually cities, gusto po nila yung may kabling malalaki. Kasi po yung madali pong tapuan yung kable. Tapos yun naman po mga buildings, it helps, it keeps them protected. Insectivores ang layang-layang o mga insekto lang ang kinakain. They will eat as much insects in one day as they are in their total weight. Isipan nyo, parang libreng insecticide yun. It's effective pest control. Yung negative naman po is pag dumapo na sila sa roosting areas nila, they will of course release the uneaten food as feces. Sa pagdami ng layang-layang, wala pa namang naitatalang nagkakasakit dahil dito sa kanilang barangay. As of now po, wala po kaming natatanggap na mga reklamo about po dyan dahil kasi nga po, nakagisnan na po siya na nandiyan po lagi. Nakiki-coordinate po sa city about po sa paglilinis po ng mga ipot po sa mga kalsada para po at least maging malinis ang Batangas City. So kung meron ka pong bird flu, may sakit ka, aabot ka pa kaya sa Pilipinas pag lumipad ka. So medyo isipin din natin yung malabo-labo ata umabot sa Pilipinas. So maganda po, merong mag-sample any of the fecal material or swab the birds kung meron ba silang potential zoonotic disease. Di lang man po yan bird flu eh. Natututunan na ng mga residente roon na mamuhay kasama ang mga ibon. Hindi naman natin din sila masisisi na sila ay naghahanap talaga ng titigilan kasi kasama na yan namin, so hindi naman nakakatakot or something na ikakabahala. Lalo na't hindi nila maiwasan ang pagdayo ng mga ibon at gawing kanlungan ang kanilang lugar. Ako si Oscar Oida at yan ang kwentong dapat alam mo. Dami? Yung mga sweet.